Hello mga kapolitika, magandang araw sa inyo. Ito naman tayo sa ating kwentuhan. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay itong issue nga ni Sebastian Duterte or ni Baste Duterte laban kay Senator Amy Marcos. So, ang issue sa kanila mga kapolitika is nagkaroon nga ng speech itong si Sebastian Duterte or si Baste Duterte noong mga nakalipas na araw, which is ito si Sebastian Duterte ay tinumbok or pinangalan mismo si Bongbong Marcos na kapatid ni Amy Marcos na walang itong utang na loob, na kung saan ay pinalibing umano ni former President Rodrigo Roa Duterte itong kanilang ama na si Ferdinand Ederin Marcos nung panahon ni Duterte. So pinalibing ito sa libingan ng mga bayani. So ito ay ayon kay Sebastian Duterte ay dapat tanawin na utang na loob ng mga Marcos dito kay Duterte, sapagkat nga ay umugo nga ito mga balibalita na tapos na ang pag-iimbestiga ng ICC dito sa Pilipinas upang dakpin or i-search warrant itong si former President Rodrigo Duterte tungkol sa issue ng drug war kung saan ay marami ang napatay. So um, uh, while andun nag-speech si Baste Duterte is at the same time andun din si Senator Amy Marcos na nakikinig sa kanya, and yung mga Duterte nag-speech din against dito kay Bongbong Marcos nga na idinawit sa issue ng droga or paggamit ng ipinagbabawal na gamot mga kapolitika. So after ng speech ni Baste Duterte laban kay Bongbong Marcos is sabi ni Amy Marcos, kasi in-interview itong si Amy Marcos ng mga media kung ano ba ang masasabi ni Amy Marcos tungkol sa sinabi ni Baste Duterte while andun siya sa Davao nakikinig ng speech. So ang sabi ni Amy Marcos is nagsorry na umano itong si Baste Duterte sa kanya. So kung sa atin yon is masakit yon sa part natin mga kapolitika, di ba, na harap-harapan na yung kapatid natin is pinagsasalitaan ng maanghang na salita, at yun nga, sinasabi na parang walang utang na loob, kasi nga ang tatay na Duterte is gustong ipahuli sa ICC, which is hindi naman pinabulaanan na ito ni Bongbong Marcos mga kapolitika. So in-interview si Amy Marcos ng media, and sabi niya is nagsorry na si Baste. So akala natin mga kapolitika tapos na doon yung usapan. Okay, nagkaariglo na sila and nagkamabutihan na sila ng loob. But here comes, may post nga itong si Baste Duterte sa kanyang social media sa Facebook kung saan na sinasabihan niya si Amy Marcos na tigilan na nga ang drama. Okay, tigilan na ang drama nitong Amy Marcos sa media, special nagpa-interview ito na kung saan ay sinabi niya na tigilan na umano ni Amy ang drama. Hindi dahil ang point pala doon ni Baste Duterte is nagsorry siya kay Amy Marcos, hindi dahil mali yung sinabi ni Baste Duterte, kundi nagsorry siya kung nasaktan niya umano ang damdamin ni Amy Marcos, kasi nga of course kapatid ni Amy Marcos itong si Bongbong Marcos, and harap-harapan na sinasabihan ng mga hindi magandang salita itong si BBM. So anong masasabi natin dito mga kapolitika is, ang ating masasabi dito is tama nga itong si Baste. Okay, kasi parang kumbaga ayaw ni Baste na nasisense ko na ayaw niya din makipagplastikan na. Okay, kung kumbaga kung kayo ay opposition, kung kumbaga positive negative ang situation nila ngayon. Okay, so kung kumbaga kay Baste is ayaw niya makipaghalo. Okay, ayaw niya makipagplastikan, ayaw niya makihalubilo na kung saan ay mabigat yung kanyang loob. Alright, so yun ang tingin natin dito mga kapolitika. And kasi itong si Amy is ayaw niya na humiwalay nga sa mga Duterte, kasi malapit na itong midterm election mga kapolitika next year na 2025. So ang ating masasabi dito is ayaw ni Amy na mawalan siya ng boto sa Mindanao, kasi nga bad record na doon yung kanyang kapatid, and especially nga doon na bumabaha. Ang sabi ng mga
tao doon is walang Marcos na nagpakita doon, especially sa Davao del Norte. Hindi nagpakita itong presidente doon, and natatanda rito ng mga tao, ng mga Bisaya, and ang sabi nila is hindi na sila boboto ng Marcos, which is dito maapektuhan si Amy Marcos sa susunod na taon na eleksyon. And the only way na ma-regain ni Amy Marcos ang boto ng Mindanao is didikit nga siya doon dito kina former President Duterte, mga kapolitika, kasi malakas talaga doon ang Duterte, ang angka ng Duterte sa Mindanao, kasi nga mahal sila ng mga tao, mga kapolitika. Okay? So the only way, mga kapolitika, na mahikayat, ma-convince ni Amy na siya pa rin ay botohan is kunwari ito siya, kakampi siya dito sa mga Duterte na hindi nga siya umattend dito sa rally niya ng kapatid niya dito sa Maynila. So kumbaga namamangka or namimingwit itong si Amy Marcos sa dalawang ilog, mga kapolitika. Okay, so ito ang laro ng politika. Okay, pero dito din siya masisira, mga kapolitika. Bakit? Kasi isipin ng mga tao na wala siyang paninindigan. Okay, kailangan lang siyang mamili ng isang partido, mga kapolitika, either sa mga Duterte or sa kanyang mga kadugo na mga Marcos and Romualdez. So mga kapolitika, itong sinabi ni Baste Duterte is prangka. Okay? Prangka, at ito ay totoo, at nararamdaman ko na ito ay galing sa kanyang puso, and ayaw na talaga niya na makipagplastikan na sa mga tao na mabigat sa kanyang loob. Okay? Kasi itong si Amy Marcos, kung titingnan mo lang magpapa-interview sa media, is nakasmile lang, parang komportable, hindi naman sa komportable, pero mababasa mo sa kanya mga sinasabi na ayaw niya ding idiin si Bongbong, and kasi gusto niyang isisi ito sa ibang tao na nakapaligid kay Bongbong. Pero hindi naman dapat kasi ganun ang nangyayari, kasi kapatid mo yan nandyan sa pwesto, mga kapolitika. So kailangan mo din na kailangan din ni Bongbong na manindigan. Okay, manindigan, regardless kung ano yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo, kasi ang sinasabi ni Amy na maraming mga nakapaligid sa kanya na na-influensyahan nga itong si Bongbong. Okay, pero ang leader, mga kapolitika, dapat siya yung nang-influensya sa mga paligid niya, hindi siya nagpapadikta. Okay, hindi siya nagiging puppet doon sa mga tao nakapaligid sa kanya, especially na binuto siya ng 31 million katao, mga kapolitika. Okay, so itong si Amy is nasa delikado din siya na situation, mga kapolitika, kasi ang mga tao is tinitingnan din siya kung kumbaga hindi dapat siya neutral, dapat may panindigan siya na sa kanya. Alright? So yun lang masasabi natin, mga kapolitika. Kayo, mga kapolitika, inyong masasabi sa isyong ito na prinangka nga ni Baste Duterte itong si Amy Marcos sa social media. Okay? So if you have suggestions and comments, mga kapolitika, please comment down below, and please don't forget to like and subscribe.